Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aaral ng panukalang gawing regular national holiday ang Pebrero 25 bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Ayon sa Malacanang, handang suriin ng Pangulo ang mga panukala ngunit wala pang katiyakan kung ito'y susuportahan hanggat hindi na isasampa sa kanyang tanggapan ang pinal na bersyon ng panukalang batas. Sa kabila ng deklarasyong Special Working Day ngayong taon, tuloy ang mga aktibidad ng iba't ibang grupo at paaralan. Naglabas ng unity statement ang mga student leaders ng mga universidad kasapi sa University Athletic Association of the Philippines bilang pakikisa sa paggunita at panawagan laban sa katiwalian. Samantala, nasa red alert status ang sandatahang lakas ng Metro Manila upang tiyakin ang seguridad sa mga pagtitipon habang mahigit 13,000 naman na mga pulis ang nakatakdang i-deploy para sa mga aktibidad. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala, sa iba pang mga balita, sisimula ng House Committee on Justice sa Marso 2 hanggang 4 ang pagdinig sa 4 na impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, uunahin ng komite ang pagbusisi kung sapat sa forma at nilalaman ang mga reklamo. Kapag nakapasa, bibigyan ang Vice Presidente ng 10 araw para magsumite ng sagot. Kasunod ang palitan ng reply at rejoinder bago isagawa naman ang hearing proper. Bagamat sabay-sabay natatalakayin ang 4 na reklamo sa iisang proceeding, hiwa-hiwalay na susuriin ang bawat ground. Posible umanong tumagal ang proseso depende sa magiging takbo ng deliberasyon at dami naman ng isyong pag-uusapan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-Vibes, inilahad ng mga piskal ng International Criminal Court o ICC ang umano'y papel ng mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong kampanya kontra droga. Bilang bahagi naman ng pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso laban sa kanya. Sa ikalawang araw ng pagdinig sa The Hague, sinabi ng prosekusyon na may pinagsanib na kontrol sa istruktura ng kapangyarihan si Duterte at ang kanyang mga katuwang upang isulong ang planong inyutralisa ang mga hinihinalang kriminal sa mararahas na paraan, kabilang na ang pagpatay. Kabilang sa binanggit na mga personalidad sila Senador Ronald De La Rosa at Senador Christopher Gon na umano'y may mga papel sa pagpapatupad ng kampanya mula Davao hanggang sa pambansang antas. Layunin naman ng prosekusyon na patunayan na ang mahakbang na ito ay maituturing na krimen laban naman sa sangkatauhan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan po nagtatapos mga ka-Vibes ang ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.